Hi everyone, so this is Ding Dong and again, welcome to my Random Thoughts. So lately parang lahat ng tao may big achievement sa buhay nila. Kumbaga, konting scroll mo sa feed mo, may mga success or different stories of success kang makikita. Yung iba bumili ng dream car nila, yung iba nakapagpatayo or maybe lumipat into bigger places, bigger space, dream house, kumbaga. Yung iba naman, flexing their relationships na picture perfect. Kumbaga, wala kang makikitang mali sa relationship nila. Yung iba naman, high-paying jobs naman yung sinishare or nakapagpatayo ng bagong business. Yung iba, siguro, dahil nga sa social media, ang bilis na lang din mag-viral, no? And instant celebrity yung mga nangyayari sa kanila. And then, there you are. Tahimik sa higaan mo, figuring things out na anong susunod and hindi mo alam kung ano yung pwede mong gawin na susunod. Kumbaga, you're giving your best naman para ma-survive yung day-to-day basis mo. In the age of social media, totoo namang parang hypocrite if sasabihin mong hindi mo kino-compare yung sarili mo sa iba because of the noise and at the same time, iba yung ingay ng social media ngayon eh. Parang everyone wants to share their success stories and some are being intentional na gusto naman talaga nila makapag-inspire. Yung mga tao na sa tingin mong nagbabrag, small portion lang yon. Maybe it's just your perspective na nako-compare mo kasing sarili mo to their stories. That's why may mga pagkakataon talagang you'll feel lonely, you'll feel sad, and parang yung quiet progress mo, walang-wala kapag kinompare mo na sa kanila or katabi na nila yung story mo. Pero you know what? Meron tayong nakalimutan kasi. Mga bagay na yun, online lang yun. Kumbaga, wala namang nagpo-post ng mga failures in life. Kung meron man, sobrang liit lang na portion yun or small percentage lang yun. Most of us, nagpo-post tayo because we just want to share happy things sa buhay natin. And yung nakikita natin online, highlight reel lang yan eh. Kumbaga, highlights lang yan ang buhay nila. Hindi natin nakita yung mga struggles and challenges nila sa buhay. Kung ano sila before hanggang sa ano sila ngayon. Yun yung mga pagkakataon na, of course, maraming times na gusto na nila mag-quit. Maraming times gusto na nilang sumuko. Maybe may mga pagkakataong umiiyak sila ng sila lang. May mga pagkakataong wala rin silang natatakbuhan, just like you. May mga pagkakataon din sigurong nag-apply sila sa trabahong yun pero hindi sila nakuha, na redirect lang sila. And baka may mga sinacrifice silang relationships na hindi naman natin talaga alam dahil nga online lang naman natin sila kilala. Siguro yung worst din nun, yung mga moments sa madaling araw na marami silang what if sa buhay. Yung what if nila na napaghuhulihan na ba sila? Tama pa ba yung ginagawa nila? Or yung mga mornings na hindi sila hirap bumangon pero ayaw lang nilang bumangon. But because of the pressure, but because of their works, but because they don't want to disappoint their families, their friends, their workmates, loved ones, hindi nilang bumangon, diba? Tsaka yung mga taong yun, hindi naman natin nakikita yung self-doubts nila, yung healing process nila, yung heartbreaks nila, yung challenges nila, yung mahabang silence bago sila mag-come up into their decision. Siguro kung magko-compare ka ng timeline mo sa iba, always remember na pwede kang mag-pause. Hindi mo kailangan maging harsh and bad to yourself. Tandaan mo na you are allowed to move based on your pace, resources, emotions. You are allowed to be in a position na kung saan hindi mo kailangan tignan kung malayo na sila, nasa likod mo sila, kung parehas na ba kayo ng tinatahak na landas, kasi it will never be the same based on time, based on things na meron kayo, or those moments and heartbreaks, support system
for sure magkakaiba kayo. And life isn't a race at all. Madali lang siyang sabihin, pero ang hirap pag nandun ka sa sitwasyon na yon. Parang, especially for those people who are 25 years old and above, planning dito, planning dyan, pressure dito, pressure sa life, sa love life, sa work, sa family. Marami kang iniisip by that time, and your timeline doesn't have to mirror with anyone else. Always remember that. Kasi aanhin mo nga naman yung ganong pagkakataon na compare ka lang ng compare, and then hindi mo na-appreciate yung meron ka. Kasi inaakala mo na laging kompetensya, laging karera, which is hindi. And based on Bini song, The Carrera, Sino bang nagsabi niya kailangan kong unahin? Di naman ito karera. Pwede magdahan-dahan sa bawat panibagong umagang pagsimula. Always remember that your progress, no matter how slow, quiet, or unseen, is still a progress. Yeah, it's still a progress. Kahit pa step by step lang yan, one at a time, slowly but surely, those are still be considered as your progress. And if no one yung makita mong pumapalakpak sa'yo, sana proud ka pa rin sa sarili mo for showing up, for trying again, for staying soft and kind to people around you. And I think yun naman yung dapat mag-matter. Hindi yung kung ano pa. Or hindi dapat mag-matter yung mga bagay na sa tingin mo makakapag-down sa sarili mo. You have you do you, don't quit, just do it. Bye!